pag-asang tangan, mga pangarap na minsang iniwan, ngayon'y binubuo ng ating bayan. Kapit-pisik tayo'y magtatagumpay sa hirap at ginhawa. Dami po ng output natin everyday. Paano po natin na i-impact or na i-store itong mga family? Pakita sa atin ng ating DSWD Secretary itong bagong repacking center. Pero makita ninyo, puro makina na. Dati kinakamayan. Nung manual, ang trabaho rito ay nakakapag-produce sila sa isang araw 10 to 12,000. 5 to 8. 5 to 8 pa lang, 5 to 8,000. Ngayon, pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day, a day ito. 30,000 a day. Sa ngayon ay naka-storage, nag-aantay, meron na tayong 4 million na ganitong mga food pack para buti naman at wala naman masyadong sakuna ngayon. Meron pa rin mga sunog, meron pa rin sa kantaon yung illegal na patay na alagaan ng mga lugar. Sir, yung bulkan. Sa bulkan. So, patuloy lang ang production nito hanggang umabot ng mga 5 million, lampas ng 5 million. Pero malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao, meron tayong tinatayo na isa pa sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year, next year. So, in the meantime, dito muna natin kukunin. Kaya't napakalaking bagay. At sinasabi ko, sana nga hindi na magkabagyo, hindi na magkasakuna, mabulok na lang sana lahat yung food pack natin. Sir, ano para yan? Binibigay na lang, cash forward. Yung mga mag-expire, pinamimigay na lang natin dahil mag-expire na hindi na magamit. So, ganun ang sistema na ginawa natin. Kaya maganda ng production na para sa food pack, para alalayan naman natin. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. Ngayon, puntahan naman natin yung mga loading sa truck. Sige, maraming salamat. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang pagliligtas ng buhay at bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga komunidad. Patuloy na sinisiguro ng administrasyon na palaging handa at agad na maibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa mga apektadong mamamayan upang maibalik sa normal ang kanilang mga kabuhayan sa lalong madaling panahon. Ngayong araw, samahan natin ang Pangulo sa kanyang pagbisita dito sa Mandaue City, Cebu, kung saan matatagpuan ang Visayas Disaster Resource Center na isang pasilidad na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development. Dating po ng Pangulo rito sa Visayas Disaster Resource Center, kasama po niya ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian para ikutin at personal na suriin ang mga bagong pasilidad dito sa loob ng center. At upang bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol dito sa Visayas Disaster Resource Center, kasama ko po ngayon si Sir Nino Ribo from the DSWD National Resource and Logistics Management Bureau. Magandang araw po, Sir Nino. Yes, magandang araw po, Ms. Gab. Kasukulukuyan po, nasa IPP storage area na po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan systematic yung ini-imbak at natapos sa mga family food packs. So, para handa po na ipadala sa mga lugar na nangangailangan. Bawat kahon po ay may kumpletong label, batch production codes para sa mabilis na tracking at monitoring. Isinasagawa din dito ang mahigpit na inventory control at documentation upang matiyak ang kalidad, integridad at kahandaan ng family food packs. Maayos ang pagkakayos ng mga kahon upang masiguro ang maayos na daloy ng operasyon at mabilis na dispatch sa oras ng sakuna. Sa oras ng pangangailangan, mabilis na ipadala ang ating mga family food packs bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda at pagtugon sa anumang kalamidad. Sa ngayon po, ang ating Pangulo ay nasa mechanized auto vacuum packing machine upang makita po natin sa kanyang pagbisita ngayon yung kabilisan ng ating pag-produce ng ating family food packs. Sure, tama po. Ito po isa sa mga bahagi po sa mga latest, mga na-modernize na system dito sa VRDC po, ano? Yes po, tama po yan, Ms. Gab. So sa ngayon po ay nasa manual vacuum machines po. Ang ating, manual pa to. yes po. Nasa manual vacuum machines po ang ating Pangulo.
kung saan sinisiguro yung maayos at airtight ang pagkakapak ng mga bawat bigas. So dito naman po ay nasa new automated vacuum packaging machine na po ang ating Pangulo at malugod po namin ipinapakita yung Mechanized Production System o new MPS ng Visayas Disaster Resource Center. So ito po ngayon yung nagre-repack ng 3 kilong bigas, okay, which is airtight po at sinisiguradong silyado po yung ating mga pinoproduce na mga bigas. Ang new MPS machine ay automated vacuum packaging machine po na isang makinaryang natatanggal ng hangin at sa nakapak na 3 kilong bigas bago ito isilyo na nakakatulong po sa pagpigil ng moisture, pest infestation, pagkasira ng produkto at nakapagpahaba ng shelf life ng bigas habang naka-vacuum pack pa po ito. Meron din itong conveyor system na ginagamit upang mas mabilis at mas maging maayos ang paglagay ng mga 3 kilos na bigas at ibang laman ng family food pack. Ang lahat ng raw materials po ay sumasailalim ng masusuring quality check. Kabilang na po dito ang ating vacuum pack rice, saka yung ating packaging integrity ng karton bago ilagay at ang mga boxes at nakaayos-ayos ayon sa expiration date. Bawat natapos na family food pack ay dumadaan din sa quality check upang matiyak na kumpleto ang laman, maayos ang packaging at ligtas para sa mga benepisyaryo. Sir, bukod po sa bigas, no, ano pa po yung ibang mga raw materials na pinapack natin na kasama dyan sa family food packs? Miss Gab, kasama po natin dito yung mga dilatang sardinas, dilatang corned beef, dilatang tuna flakes, at kasama po sa nabanggit yung choco malt, coffee 3-in-1, at saka yung instant soap. So ito po yung standard na laman po ng mga natin, ng family food packs na naka-box. Yes po. Tama po yan, Miss Gab, no? So, dapat sinusugarado with the thorough quality checking na kumpleto po yung laman ng ating family, bawat isang kahon ng family food pack. Tapos nabanggit mo kanina, sir, na yung may monitoring, quality monitoring. So, bawat boxes po, bawat family food packs po, tama ho, na may mga barcode itong mga to. Tama po yan, Miss Gab, no? Isa sa bagong teknolohiya na ginagamit ng DSWD, Disaster Resource Center, ay yung tinatawag na barcode system upang masubaybayan po ang bawat family food pack at mga items nito. Ito ay ini-encode sa inventory system at naglalaman ng impormasyon kagaya ng batch code, production date at expiration dates. Ito ay upang masubaybayan ang bawat FPP mula sa mga DRCs papuntang DSWD regional at last mile warehouses hanggang sa mga benepisyaryo o sa buong logistics process nito. So, ito po ngayon, Ms. Gab, nandito na po yung ating buting Pangulo sa kasama yung ating kalihim si Rescat Calyan sa ating conveyor system na napaloob din sa ating new mechanized production system ng BDRC. Sir, malaki po ba ang naging improvement dito sa buhat po nung na-install natin tong new mechanization system lines natin dito? Yes po, napakalaki po talaga, no? Sana sabi ko nga, from the 10,000 na family food packs in a day. So ngayon po, kayang-kaya na po with the help of our automated vacuum packaging lines. Kayang-kaya na po ng 30,000 on a daily basis yung production ng ating family food packs dito po sa Visayas Disaster Resource Center. Malaking bagay, sir, itong improvement na ito, no? Kasi itong disaster resource natin sa Visayas, hindi lang po Visayas ang kinikater nito, pati po tayo po ay nagpapadala rin sa ibang lugar sa Mindanao, tama ho ba? Tama po. Ang scope po ng BDRC is buong Visayas at Mindanao regions. At saka nag-augment po tayo sa Luzon during calamities like yung paputok ng Bulkang Mayon. Okay. Sir, so far po ba, ilan na po ang naging total production output natin? Ms. Gab, from 2016 to January 26 po, meron na po tayong kabuuang 8,977,512 na family food packs po na na-produce dito po sa BDRC. Sir, buhat po ito nung tama po, no? Noong 2016 na nag-start tayo ng operations, magpahanggang this year po. Tama to? Tama po yan po. So yan po, nakikita natin yung bagong teknolohiya dito sa Visayas Disaster Resource Center. Kasama na din dito sa Luzon Disaster Resource Center yung tinatawag na barcoding system para po sa monitoring at tracking ng ating ng laman ng bawat family food pack po. Tama ho, sir. Yun po yung kanina, yung may date, November Tama. Yan po, yung nililagay po yun ng ating barcode personnel. Yan po yung barcoding system. Sir, yung kanina yung may nakatatayo. Yan po yung pinakakita ng ating kalihim po. Yan po siya.
Yun yung bagong technology na ginagamit sa mga DRCs po. Sir, paano po ito, no? So, pagka dadalhin na po ito dun sa region or sa area na kung saan yung may nasalantang area, etong mga barcode na yan, parang dyan nila Tama po, ini-scan po yan, no, ng ating mga regional warehouses para po mamonitor natin hanggang sa beneficiary po na nakatanggap. Naglalaman po yan ng mga informasyon po doon sa ating loob ng mga items sa loob ng ating family food pack. Sir, napag-usapan nga po natin kanina, no, na ang so far po ang daily po na production output natin for family food packs is umaabot po ng 10,000 to 30,000 per day or per 8-hour cycle shift po. Di ba ho? Tama po yan, per 8-hour shift po. That's 30,000 po. Sir, sa dami po ng target production at dispatch natin daily na libo-libong food and non-food items po, no, kailangan po talaga natin ng malaking manpower dito. At eto nga po, nakikita natin, may kasama po ang Pangulo na ilang mga kabataan naka-uniform po ng Boy Scout and Girl Scouts. No, sir? Yes po. Yan po yung mga volunteer groups natin na tumutulong sa BDRC, kasama yung ating mga BDRC staff na tutulong na pag-produce ng ating mga family food packs. So ayan po yung ating Pangulo natin at ating kalihim na kasama natin sa yung mga cash for work beneficiaries ng DSWD. So sa kabuuan po, meron na po tayong 24,743 volunteers po, individual at saka mga grupo na namobilize po since 2016 hanggang January po ng taong ito. Kanina nga po, sir, meron tayong may nakausap tayong ilan sa mga Boy Scout and Girl Scout na mga tama po. volunteers. Nakakatuwa po kasi even at such a young age,